Okay, ito na ho yung BIOS na binaba namin yung makina dahil sa sobrang kapal ng oil sludge. Bago din nila sa amin, isuki namin si sir. Shout out po sa inyo mga sir. Salamat sa tiwala. Ang issue nito, makalampag. Tapos pag in-start yung makina sa umaga, lagatakan. Tapos mawawala ng konti, pipino ng konti. Tapos pag uminit naman, lagatakan na naman siya. Yung parang nadudurog na bearing yung naging issue niya. So, sabi ko kay sir, iwan na lang dito para ma-check natin. So, inuna namin muna yung mga kalampag, naging okay na. Tapos, pinahuli namin yung ingay dito. So, yung ano nito, yung sa dashboard, pag pinandar ninyo, umiilaw yung blinking yung oil indicator, ABS, handbrake, check engine. So, sabi ko sir, mukhang marami-rami nang madadali dito. So, pumayag naman si sir. Ngayon, nung naging pino na nga ako yung ano, yung pangilalim, all goods na. Wala nang lagotok, wala nang kalampag. Ito naman yung makinang sumunod. Dahil nung ang ginawa ko, step by step, kung nakapalo kayo sa akin, lalo sa Facebook, ina-upload ko yun sa Reels. Bago sinintensya na ibaba yung makina nito, inuna ko muna yung strainer. Sa akin, baradong-barado yung oil strainer, nilinis. After malinis, yung pag-start niya ng ano, ng lagapakan, nawala na. So yun yung ano, yung naging problema. So ang naiwan, pag umiinit na, naglalagapakan, tapos blinking yung ano, yung oil indicator. So sa meaning, pwede na po kasing mangyari na oil sending unit, hindi nagsusupply na maayos, oil pump, hindi nagsusupply na maayos sa system yung engine oil. Kaya ganun nangyari. Since pagbukas nga namin itong valve cover, puro oil sludge, may mga malilit na butas po yan. Daanan ng oil natin. Ngayon, kung puro oil sludge na yan, nahihirapan ng mag-supply ng malangis sa system niya yung oil pump. Kasi binuksan ko yung takip nito, okay naman yung oil pump. So, may nagsusupply pa. So, baka ako kailangan na linisan. Tapos, sinadjust ko kay sir na ibaba muna, try muna nating linisan. Wala po, sabi ko kay sir, wala po tayong papalitan dyan, kundi yung valve seal. Kasi sinabay na binaklas na rin naman yung head. Tapos, yung tensioner, wala akong pinalitan, nilinis lang. Linis lang lahat. Tiyaga ang linis nga lang. Medyo madugo-dugo walang paglilinis dahil sobrang grabe yung putik. So after namin na malinis, so ito na. Kala ko nga sira na yung tensioner o kaya timing chain o kaya yung mga bearing niya sa loob. Hindi naman. So paandarin muna natin kasi baka mamaya wala na buo, hindi na umandar tuloy. Pandarin mo nga ni. Pinapahuli na ito, papagawa rin na sir yung aircon na ito. Pero hindi po kami gumagawa pa ng aircon mga sir. Ayan, pag start pa lang yan, lagapakan na yun. Ayan na yung tunog niya. Sobrang tahimik na. Sobrang pino na. Iba yan tunog yung rrrr. Tapos pag uminit pa yan, tak gumagano na parang may typewriter na sa loob. Tapos ni-road test ko na rin to. Pinatakbo ng 3 beses, 100. Tapos pinatagal namin, pinaandar namin maghapon. So releasing na lang ito. Tapos pina-engine wash na rin namin. Tapos car wash na rin. Tip po, ang engine oil ho natin mga sir, napakahalaga yan. Napakahalaga po yan. Sobrang napakahalaga. Hindi ito hindi ito kumbaga wag natin babaliwalain kasi maaari talaga tayong uwi sa malaking gastos nito pag nagkataon. At kung pinaka worst talaga, palit ka talaga ng makina. Kakatok yung makina natin. So yun yung pinaka niyan. Siyempre pagpalit ng makina, ang dami pa nun. Change engine,
papeles pa niyan. Ang dami pa lalakarin. Siyempre labor, bibili ka ng engine, o parang bulsa, tapos abala. Minsan po kasi mga oil sludge na yon, kahit po gamitan ng flashing oil yon, hindi na makukuha yun. Sobrang dumi na talaga. Nakita nyo naman po sa video. Tiyagaan lang ko talaga maglinis. Target ko sana muna nito, tanggalin lang yung yung camshaft, tapos baka kayang kutkutin. Wala. Buklat namin itong valve cover, daluyan ng oil pump niya, yung sa main, wala talaga, sobrang barado. So yun, ngayon wala na rin yung mga ilaw niya pag in-start lahat. Kasi pag i-start nyo pa lang dito, napakarawas na rin. Start natin. Ayan, nakailaw yung mga yan. Lahat yan. Ayan, pag in-start. Kasi dapat po, pag i-start natin, wala dapat yan nakailaw o wala maiiwan dyan. Ayan. Ayan, seatbelt na lang yan. Wala na yung oil indicator. Handbrake na lang yan, tsaka pinto. So normal naman yan, lalo pag nakabot. Sana nga ito, sarado na nga natin. Ayan. Handbrake na lang yan. Pag binitawan ko yung handbrake, wala yan. Seatbelt na lang yan. Sinaksak ko po yung seatbelt. Sige na, saksak ko na nga rin yung seatbelt. Para makakumbinsin ko kayo. Ayan. Ayan na. Maandaro yan. Ayan. Sensya na, malabo yung mga camera. So yun, nakakuha naman sa linis. Step by step nga lang ko talaga. Ulitin ko po, paalala. Engine oil, sundin nyo po yung interval nyan. Kung 5,000 kilometers, 5,000. Mas maaga, mas good. Pero wag naman sana yung sobrang aga. Pero kayo magdidesisyon yan. Mas maganda nga yun tayo kung buwan-buwan eh. Kaya lang, syempre, parang OA naman yun. Na buwan-buwan ka mag-change oil. May mga, naman yan, may mga interval. Pero mas good po talaga, mas maaga. So, yun. Oil sludge.